Baryo sa Aklan. Si Mang Kulas at ang mga aswang. Madilim ang kalangitan habang nasa harap si Kulas ng puntod ng kanyang ama. Nakangiti ngunit bakas sa mukha nito ang pagkamis sa kanyang ama. Huwag ka mag-alala, Tay. Ipagiganti ko kayo. Uubusin ko lahat ng aswang dito sa Pilipinas. Pangako yan. Wika ni Kulas sa puntod ng kanyang ama na maraming taon nang patay. Namatay ang kanyang ama dahil sa pagsalakay ng mga aswang noon. Bata pa lamang si Kulas noong mga panahon na yon. Wala siyang nagawa nung pagtulungan ng mga aswang ang albularyo niyang tatay. Sa pagpatak ng ulan, sakalang naisipan ni Kulas na umalis ng sementeryo. Umuwi na siya sa kanila. Pagpasok niya sa kanyang bahay ay sinalubong kagad siya ng kanyang alagang aso. Yun lamang ang nag-iisa niyang kasama sa bahay. Oh, anong ginawa mo maghapon? Tanong ni Kulas sa kanyang aso. Tumahol ang kanyang aso na maraming beses. Ikaw, Brownie, ha? Hindi ako nakikipagbiruan, ha? Hinaplos pa ni Kulas ang kanyang aso. Pero tumahol lang ulit ang asong si Brownie. Nagtaka si Kulas. Batid niyang kapag ganon ng kanyang alaga ay nagsasabi yun ng totoo. Bukod sa pagiging albularyo, kaya niya ring umunawa ng lingwahe ng mga aso. Bata pa lamang siya ay may kakayanan siyang ganon. Kinuha ni Kulas ang kanyang kulay pulang payong. Isinukbit niya yon sa kanyang likuran at lumabas ng bahay. Oo na, Brownie. Tumahimik ka na. Naniniwala na ako sa sinasabi mo. Patay sa akin yung aswang na yan. Sabi ni Kulas. Sinabi kasi sa kanya ng aso na may napadpad daw na aswang sa may sagingan. May 20 metro lang ang layo nun sa kanila. Nilakad yun ni Kulas papunta doon. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang isang babaeng tila may kung anong ginagawa. Nang makalapit si Kulas, ay naabutan niya ang babae na nagpapahid ng langis sa bewang. Napailing si Kulas at bumuntong hininga. Huwag mo na ipahid yung langis sa katawan mo. Ako nang bahalang maghati ng bewang mo. Pagkasabing yun ni Kulas, nanlisik ang mata ng babae. Nasa aktong lulusob ito sa kanya, pero mabilis na hinugot ni Kulas ang hawakan ng payong. Mula roon ay nakuha niya ang kanyang armas na minana pa niya sa kanyang ama. Mabilis na hinagupit ni Kulas ng samurai ang aswang na yon. Walang ano-ano ay agad na bumagsak sa lupa ang babae. Sinasabi ko naman sa inyo hindi ko kayo bubuhayin sa oras na ako makaharap ninyo. Wika ni Kulas. Dinukot niya naman ang kanyang posporo. Binuhusan niya ng gas ang aswang na patay. Habang pinapanood niyang lumiliyab ang aswang, ay nagsindi rin siya ng sigarilyo. Ganun kadali para kay Kulas ang pumatay ng aswang. Hindi man lang siya pinagpawisan. Walang kahit na anong kaba o takot ang naramdaman niya. Nang masigurong naabuna ang katawan ng babae, itinusok na rin ni Kulas ang samurai sa hawakan ng payong. Walang ganang umuwi ng bahay si Kulas. Sa pintuan ay kumakawag pa ang buntot ni Brownie. Masaya ang aso dahil sa ginawa niyang pagpaslang sa aswang. Brownie, kailangan kong pumunta sa Aklan. May nakapag-tip sa akin na may isang baryo doon na may mga aswang daw Paano? Maiwan ka muna rito. Hindi kita pwedeng isama ron dahil delikado ka. Ano, ayos lang ba sa'yo? Tanong ni Kulas sa aso. Tumahol ang aso ng 2 beses. Hinimas ni Kulas ang aso sa ulo. Huwag ka mag-alala. Pagbalik ko, marami akong karning dala para sa'yo. Karni ng baboy hindi karni ng aso. Pagbibiro ni Kulas. Dumating ang araw ng pag-alis ni Kulas. Iniwan na muna niya si Brownie sa pangangalaga ng kanyang kaibigan, si Mang Tasyo. Nang makarating na siya sa Aklan, nanibago siya sa paligid. 6:00 pa lang, wala nang katao-tao sa labas. Kung meron man, mangilan-ngilan lang. Pagtsagaan mo na itong kwartong ito. Total mura lang naman ang bigay ko sa'yo. Ayos na ba ito sa'yo o baka maarte ka? Tanong na matandang may-ari ng paupahan. Ayos na ho ito sa akin. Maraming salamat to. Sabi ni Kulas sa matanda. Siya nga pala. Tawagin mo na lang akong Lola Imam.
Kapag may kailangan ka sa akin, maglakad ka lang ng ilang hakbang sa kabilang bahay. Naroroon na ako. Tumango lang si Kulas at saka umalis na rin ang matanda. Isasarado na sana niya ang pinto nang biglang may sumitsit sa kanya. Pagtingin niya, may tao pala sa katabi niyang pinto. Isang binata. Sa palagay ni Kulas ay nasa edad 19 o 20 na yon. Bago ka? Tanong ng binatilyo. Oo, bakit? Seryoso niyang sabi. Ano ka? Espiritista? Albularyo? Manghihilot? Mandurukot. Tanong ng binatilyo sa kanya na labis na nakapukaw ng atensyon ni Kulas. Ano sa tingin mo? Pabalik na sagot ni Kulas. Pakiramdam ko, albularyo ka. Mukhang marami kang alam Napangisi na lamang si Kulas. Albularyo ka ano? Ano, ha? Nagbabasa ako ng mga tungkol sa albularyo Kaya pala, ramdam na ramdam ko sa'yo Tama, albularyo ka nga. Jose ang pangalan ko. Lumapit pa ito kay Kulas para sana makipagkamay. Hindi ako nakikipagkamay sa mga di ko kilala Baka mamaya lasunin mo ako. Pero, Kulas ang pangalan ko. Kulas? Angas ng pangalan bakit nandito ka? Mukhang hindi ka naman taga rito Aswang ang hinahanap mo, no? Pagkarinig ni Kulas ng sinabi ni Jose, ilalo siyang sumeryoso. Pinagmasdan niya ng maigi ang binata. Wala naman siyang nakikitang senyales na aswang yon. Kaya kahit papaano ay nakampante siyang hindi niya masasaktan ng binata. Bakit? May pakikilala ka bang aswang sa akin? Tanong ni Kulas. Bakit? Totoo ba talaga ang aswang? Gusto ko makakita ng aswang Umiling na lamang si Kulas. Para sa kanya, masyado pang mababaw ang isip ni Jose pagdating sa ganoong usapan. O sige, mag-aayos pa ako sa loob Sabi ni Kulas. Basta, kapag kailangan mo ng alalay, nandito lang ako sa kabilang kwarto Wika ni Jose. Pumasok na lang si Kulas sa silid. Natatawa na lang siya. Pero sa kabilang banda, para sa kanya ay maganda na rin sigurong may kakilala siya kahit na papano. Lumipas pa ang ilang araw. Wala pa ring nahahanap na aswang si Kulas. Gumagala siya sa gabi, pero kahit na anong gawin niya, hindi kumukulo ang daladala niyang langis. Kulas! Tawag ng isang pamilyar na boses. Nang lingunin ni Kulas ay nalaman niyang si Jose lang yon. Tumakbo ito palapit sa kanya. Oh, bakit? Patanong na sagot ni Kulas. Bakit nasa labas ka pa? Naghahanap ka ng aswang, no? Pabirong tanong ng binata. Wala akong mahanap Siguro dahil alam nila na kapag nahanap ko sila, kamatayan kaagad ang kahahantungan nila. Nakakatakot ka naman. Kaya talagang walang lalabas na aswang kasi ganyan ka Subukan mo kayang kumilos na parang normal na tao. Baka kapag ganun saka mo sila makita. Sabi ni Jose at tinapik pa niya sa balikat si Kulas. Alam mo, may tama ka rin no? Maganda yung naisip mo. Tugon ni Kulas. Sa bawat pangungulit ni Jose kay Kulas ay hindi na napapansin ng albularyo na napapalapit na siya sa binata. Pakiramdam ni Kulas, nagkaroon siya ng kaibigan. Ngunit ganun pa man, hindi niya pa rin binigay ang kanyang tiwala. Para kay Kulas, lahat ng tao sa lugar na yon ay hindi dapat pagkatiwalaan. Habang naglalakad silang dalawa pa uwi, bigla silang napatigil. Oh, bakit? Nababahalang tanong ni Jose. May nararamdaman ako. Mukhang nandito na yung hinahanap ko. Pabulong na wika ni Kulas. Ibig mo bang sabihin, meron ng aswang? Natatakot ngunit may halong pananabik na sabi ni Jose. Hindi na nagsalita pa si Kulas. Pinagilid niya si Jose. Nakakarinig na sila ng mga kaluskos sa paligid. Agad na hinuwakan ni Kulas ang kanyang payong na nasa likuran. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga halamanan. Bigla niyang hinawi ang mga sanga, pero wala naman siyang nakitang kakaiba. Ano? May aswang? Tanong ni Jose. Nadismaya si Kulas. Wala. Baka mga bayawak lang o kaya dagang bukid na nagtatakbuhan. Wika ni Kulas. Sabay nagkibit balikat na lamang.
Naglakad na lamang silang dalawa paalis. Maraming kwento ang lumabas sa bibig ni Jose bago sila makarating ng paupahan. Maraming salamat sa oras, kaibigan. Nakangiting wika ni Jose nang nasa tapat na sila ng kanya-kanya nilang pinto. Tumango lamang si Kulas. Kahit papano, aminado naman si Kulas na masarap kausap ang binatang si Jose. Sa buong buhay niya, nung oras lang na yun siya nakatagpo ng katulad ni Jose, na kahit halos 10 taon ang agwat nila sa isa't isa, kaya nitong sumabay sa mga gustong pag-usapan ni Kulas. Paghiga ni Kulas sa kama, muli niyang dinukot sa maliit niyang bag ang langis. Nagtataka siya kung bakit hindi yung kumukulo. Samantalang ang sabi sa tip na kanyang natanggap, sa lugar na yon maraming aswang na nag-aanyong tao lang. Isang malaking katanungan at palaisipan para sa albularyo ang bagay na yon. Kinabukasan ay tinanghali na ng gising si Kulas. Naririnig niya ang mga ingay sa labas. Pagbukas niya ng pinto, saktong kabubukas lang din ni Jose ng pinto niya. Papikit-pikit pa ang mga mata. Oh, bakit ang ingay sa labas? Tanong ni Jose. Hindi nagsalita si Kulas. Bumaba siya sa unang palapag ng paupahan. Sumunod naman sa kanya si Jose. Nadatnan nila ang mga taong nagkukumpulan. Ang iba ay nakasilip sa bintana, habang ang iba naman ay nag-aabang lang sa tapat. Oh, anong nangyari dito? Tanong ni Kulas sa isang lalaki. Yung buntis, natagpuang patay. Wakwakan tiyan eh. Ang sabi-sabi, baka raw pinasok ng aswang kagabi. Agad na hinawi ni Kulas sa mga nakaharang at lumapit sa babae. Kita niya ang pagkakabuka ng tiyan ng buntis. Baka sa mga kalmot sa braso. Indikasyon na nagawa pang lumaban ng babae bago ito namatay. Sino ka? Tanong ng isang pulis. Napatras si Kulas nang maalala niyang may mga pulis nga palang nagbabantay. Kamag-anak ka ba ng pinatay? Tanong ulit ng pulis na Alvaro pala ang pangalan base sa nameplate nito. Hindi. Tanging sagot ni Kulas. Di umalis ka dyan. Maangas na sagot ni Alvaro. Pinagmasdan ni Kulas ang pulis na yon. May naramdaman siyang hindi tama. Mula ulo hanggang paa ay sinuri niya sa tingin. Hindi siya pwede magkamali. Aswang ang pulis na yon. Pero hindi niya alam kung bakit hindi kumukulo ang kanyang langis. Bagay na pumipigil sa kanya na kumprontahin ang pulis. Sa kadahilanang nakadepende lamang siya sa langis pagdating sa pagtukoy ng aswang. Dahil sa mga nangyari, nakumpirma ni Kulas sa kanyang sarili na may mga aswang nga roon. At palagay ni Kulas ay may kinalaman ng pulis na si Alvaro sa pagkamatay ng babaeng buntis. Kulas, parang aswang yung dumali dyan sa babae, no? Saka lamang natauhan si Kulas nang marinig na niyang nasa tabi na niya si Jose. Nagmamadaling bumalik si Kulas sa kanyang sinit. Isinara niya ang pinto. Inayos niya ang mga gamit na kadalasang ginagamit niya kapag pumamatay ng aswang. Hinanda niya rin ang kanyang payong na may lihim na nakatagong samurai. Marami pala kayo dito ah. Humanda kayo sa akin. Uubusin ko kayong lahat. Sumapit ang gabi. Mag-isang pumunta si Kulas sa palengke para mamili ng kanyang mga lulutuin. Isang hakbang na lang ay mararating na niya ang palengke. Ngunit napahinto siya sa mga narinig niyang kaluskos. Malakas ang pandinig niya sa mga ganon. Kaya kahit nasa malayo ang kaluskos ay nakakaabot sa kanya. Hinanap niya ang kaluskos hanggang sa makarating na siya sa isang ilog. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang payong. Nang maramdaman niyang may tao sa likuran, agad niyang binunot sa hawak na payong ang kanyang samurai. Mabilis niyang binasiwa sa hangin at saka itunutok sa taong nasa likuran niya. Pasensya ka na. Natagpuan kita kaya mamamatay ka ngayong gabi. Wika ni Kulas. Nanlalaki mga mata ni Jose habang nakatutok sa kanyang leeg ang dulo ng samurai ni Kulas. Kulas! Ako ito! Si Jose to! Kabadong-kabado si Jose nung mga sandaling yon habang dahan-dahang inilalayo sa kanya ang dulo ng samurai. Maging si Kulas ay nagulat din.
Hindi niya inakala na si Jose pala ang taong yon. Jose, anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Kulas. Kanina pa ako dito eh. Meron kasi akong sinusundan. Pakiramdam ko kasi, aswang siya. Baka lang naman kasi makatulong sa'yo. Kaya ako siya iniimbestigahan. Pwede bang paalis na ng samurai sa leeg ko? Saad ng binata sa kanya. Nang inialis ni Kulas ang samurai, ay nakahinga ng maluwag si Jose. Para siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Kaya ba kaninang hapon ko pa wala sa apartment? Tanong ng albularyo. Oo. Mula kasi nung nangyari sa buntis, napansin ko yung isang pulis eh. Ewan ko, parang kainahinala yung kilos niya eh. Napatango si Kulas. May parte ng pagkatao niya ang humanga sa binata. Para sa kanya, ay may angking talino rin pala ang binata pagdating sa pag-oobserba. Napansin mo rin siguro yun, no? Dagdag pa ni Jose. Tinapik ni Kulas sa balikat si Jose. Kaya ko namang mag-isa eh. Hindi mo ako kailangan tulungan. Mapapahama ka lang. Pero gusto kong maranasan na maging alalay mo eh. Ano? Alam ko kung saan pumunta yung pulis na si Alvaro. Sinundan ko siya kanina. May nakita akong bahay na pinupuntahan niya. Sabi ni Jose. Napukaw nito ang atensyon ng albularyong si Kulas. Sigurado ka ba dyan? Oo. Sa katunayan, wala ka pa sa apartment. Lagi ko na siyang inoobserbahan. Kasi nung nakaraang buwan, may 2 ring bangkay ang natagpuan. Tapos, lagi siyang nandun. Kinutuban na si Kulas. Kaya kahit medyo alanganin, pinatos niya ang sinabi ng binata. Kailangan lang natin maglakad ng halos 12 minuto. Malayo nga lang kasi. Yung dinaanan ko, malayo. Di ako pwedeng dumaan sa mas malapit. Mas madali ako makikita dun eh. Paliwanag ni Jose. Kung saan mas ligtas, dun tayo. Sagot naman ni Kulas. Tahimik lang silang naglalakad sa masukal na daan. Puro halamanan. At nakaharang na sangalang ang nadaanan nila. Inoobserbahan naman ni Kulas sa mga kilos ni Jose. Pakiramdam niya, may alam talaga ang binata sa mga aswang. Pero naiisip niya rin na malabong albularyo din si Jose. Dahil masyadong lampa at malambot ang binata para sa ganon. Kulas, matanong ko lang, bakit lagi kang may dalang payong? Hindi naman umuulan. Marami din namang bituin sa kalangitan ngayon. Napapaisip na tanong ni Jose. Nagdadala ako ng payong para maging handa sa lahat ng oras. Kasi hindi natin alam kung kailan uulan. Lalo na't may pagkatraidor ang panahon. Kahit gaano kaganda ang araw at gabi, minsan bigla na lang umuulan, hindi ba? Napasang-ayon sa kanya si Jose. Matapos nun, ay binalot na sila ng katahimikan. Malayo na ang kanilang nilakad. Nakakaramdam na ng pagkainhip si Kulas sa mga sandaling yon. Kapag mga ganong lakaran kasi na malayo, umiikli lang ang pasensya ni Kulas. Lagpas na tayo ng 12 minuto ah. Niloloko mo ba ako? Huminto si Kulas at tumindig sa harapan ng binata. Ha? Hindi kita niloloko no. Tingnan mo, nandito na tayo. Lumapit si Jose sa kumpulan ng halaman. Hinawi niya mga yon at doon ay nasilip na nila ang bukod tanging bahay na nakatirik sa kagubatan. Muling tiningnan ni Kulas ang kanyang langis ngunit patay pa rin yon. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Ano? Lulusobin na ba natin? Inawat ni Kulas ang binata. Malma ka lang. Hindi natin alam kung ilan sila sa loob. Baka mapahamak lang tayo. Sa ngayon, umuwi ka na sa apartment. May iwan ako rito. Sabi ni Kulas na agad din namang tinutulan ni Jose. Ha? Hindi pwede no. Dinala kita rito. Kaya dapat hindi kita iiwanan. Huwag ka nang makulit. Mapapahamak ka lang kapag nagkaroon ng gulo. Tandaan mo, hindi tao ang kalabang ko rito. Aswang ang tutugisin ko at hindi tao. Naintindihan mo ako? Pero, sige na. Umalis ka na muna. Magkukwento na lang ako sa iyo pagbalik ko. Salamat sa tip ha. Sabi ni Kulas at saka tinapik-tapik na sa balikat ang binata. Daya mo naman. Sige na nga. Basta, mag-iingat ka ha. Sabi ni Jose at naglakad na rin ito palayo.
Nang idako ulit ni Kulas ang tingin sa bahay, nakita niya roon ang pulis na si Alvaro. Sinasabi ko na nga ba isa ring aswang tong gago na to Sa kakabantay ni Kulas doon, inabot na siya ng 3:00 ng madaling araw. Nakita niyang bumalik si Alvaro sa bahay na may kasama ng 2 lalaki. May kinakaladkad na yung isang babae. Dahil doon, hindi na nakatiis si Kulas na manood na lamang. Lumabas siya sa kanyang pinagtataguan. Matapang siyang lumapit sa bahay na yon. Kampante at kalmado lamang si Kulas. Sa tagal niyang ginagawa yon, ay hindi na siya kinakabahan. Kinatok niya ang pintuan. Nilakasan niya ang pagkatok nang walang tumutugon sa kanya. Maya-maya lamang, bumukas ang pinto at bumungad kay Kulas ang isang lalaki. Sino ka? Baka sa mukha ng lalaki ang kaba. Nasaan si Alvaro? Seryosong tanong ni Kulas. Sino ka muna? Hindi na naituloy ng lalaki ang sasabihin niya nang hugutin na ni Kulas ang kanyang samurai sa payong. Mabilis na itinarak ni Kulas ang mahabang patalim sa lalaki. Tumagos yun hanggang sa likuran. Pagkahugot niya ng samurai ay isa na namang lalaki ang lumabas para harapin siya. Pero hindi niya rin ito pinatawad. Hinagupit niya ng malakas na hiwa sa leeg ang lalaki bago pa yun magbago ng anyo. Pagbagsak ng lalaki ay ibinaon pa ni Kulas ang dulo ng samurai sa ulo. Brutal kung brutal. Ganun siya kung paano niya patayin ang mga aswang. Wala siyang sinasanto. Mga ilang sandali lang din, lumabas na ang pulis na si Alvaro. Gulat na gulat ito nang madatna ng bataan niya na nakahandusay na sa lapag. Sino ka? Nanlalaking mata na tanong ni Alvaro. Ako ang papatay sa iyo. Sagot ni Kulas. Hinagupit niya ang aswang na si Alvaro, ngunit nakalundag ito papunta sa bubungan. Isa kang albularyo? At ikaw, isa kang pulis na salot. Bumaba ka rito. Labanan mo ako. Pangahamon ni Kulas. Ngunit takot na takot sa kanya si Alvaro. Aalis na sana yun pero bigla na lamang itong humiti. Ipinagtaka yun ni Kulas. Nabigla na lang siya nang biglang may sumulpot sa kanyang likuran. Hindi niya nabantayan kung kaya't nahiwa ang kanyang kaliwang balikat. Nang tingnan ni Alvaro kung sino yon, ay napangisi na lamang siya. Kaya una pa lang wala na akong tiwala sa iyo Sabi ni Kulas. Bakit? Alam mo na bang aswang ako? Di ba hindi? Kasi hindi naman gumagana yung langis mo, di ba? Tumawa ng mahina si Jose na para bang nababaliw. Akala mo ba mapapatay mo ako ng ganito, bata? Ipinakita ni Kulas na wala lang sa kanya ang sugat na tinamo. Huwag ka mag-alala. Hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo. Eto pa May sinaboy na parang alikabok si Jose sa kanyang muka. Sa pamamagitan nun ay lumabo ang paningin ni Kulas. Ayan, wala ka nang ganong nakikita, no? Mas madali na sa amin na patayin ka. Hindi ba, Alvaro? Sabi ni Jose. Nasa aktong lulusubin na niya ang albularyo, ngunit nagulat ang binata nang maramdaman siya nito. Nakailag si Kulas. Hindi ko pa pala nasabi sa'yo. 6 na taon akong bulag dati. Kaya sanay ako na wala akong nakikita. Salamat sa himala ni Batala. Nang kung hindi dahil sa kanya, hindi kita mapapatay ngayon. Hindi inasahan ni Jose ang sumunod na nangyari. Tumakbo ng mabilis si Kulas patungo sa kanya. Winasiwas ni Kulas ang hawak niyang isang samurai. Wala namang magawa ang aswang na si Jose, kundi ang umilag na lamang. Nang magkamali siya ng galaw, tinamaan siya sa bandang tagiliran. Agad na napasandal si Jose sa katawan ng puno. Sumenyas siya ng tulong kay Alvaro, ngunit duwag yun na bumaba sa bubong. Masyado ka pang bata. Kung ako sa'yo, inaral mo lang sana kung paano mamuhay bilang tao. Baka sa paraan na yun nakaiwas ka pa sa kamatayan tulad nito. Itinaas na ni Kulas ang kanyang samurai. Wag! Hindi na nito naituloy ang sasabihin nang gumulong na ang kanyang ulo sa lupa. Nanginginig naman si Alvaro habang nasa bubungan. Nakalaunan, agad na rin tumakas sa takot na baka siya naman ang mapatay ni Kulas. Inutil na pulis. May dalang baril pero hindi ako binaril. Umasa sa pagiging aswang na wala rin namang naitulong sa kanya. Wika ni Kulas na unti-unti na rin luminaw ang paningin. Muli niyang binalingan ang pugot na si Jose.
Yan. Ganyan ang mga nangyayari sa mga nagtatangkang linlangin ako. Binuhusan ni Kulas ng dala niyang gaasang katawan ni Jose. Sinilaban niya yon sa pamamagitan ng pagsindi ng posporo. Isinama na rin niya ang 2 pang bangkay ng aswang. Isinuksok na niya ang samurai sa kanyang payong. Aalis na sana siya pero naalala niya may bihag nga palang babae ang mga aswang. Pumasok siya sa loob ng bahay. Naabutan niya ang babaeng nakagapos. Nakatakip ng tela ang bibig. Nilapitan niya agad ang babae. Nang makalaganan niya yon, nakaramdam si Kulas ng matinding sakit sa kanyang sugat. Umabot hanggang ulo ang hapdi ng ginawa ni Jose. May lason! Yun na lamang ang huling nasabi ni Kulas at bumagsak na rin siya sa sahig. Bago mawalan ng malay, nakita at narinig niya pa ang babae. Ay, mister! Makalipas ang mahabang pagtulog, muling nagising si Kulas. Bahagya niya pa rin nararamdaman ang kirot sa kanyang kaliwang balikat. Pagtingin niya sa paligid, nagtataka siya dahil wala na siya sa kanyang apartment. Pagbangon niya, saka lamang bumalik ang kanyang mga alaala. Gising ka na pala. Bungad ng babae nang pumasok ito sa silid. Sino ka? Nasaan ako? Tanong ni Kulas sa babaeng maganda. Makinis at maputi. Tila ba nakakita siya ng anghel na bumaba sa lupa. Mister, akong babaeng bihag ng mga aswang. Ako ang niligtas mo. Ako rin ang nagdala sa iyo rito. Huwag ka mag-alala. Wala akong ginawang masama sa iyo, no? Inalis ko lang yung lason sa katawan mo. Saad ng babae. Napatango na lamang si Kulas. Marunong kang manggamot? Tanong ni Kulas. Oo, pero kaunti lang. Minana ko lang din ito sa lola ko na matay na kamakailan lang. Bumuntong hininga si Kulas. Bakit ka ba nila binihag? Tanong niya sa babae. Napatigil ang babae sa pagpipiga ng bimpo. Gusto nila ako ikasal sa anak ng amo nila. Alam mo na aswang silang lahat? Tanong ni Kulas. Hindi. Saka ko lang nalaman nung hinarap nila ako sa anak ng amo nila. Tumakas ako. Tapos nahuli nila ako. Yun na yung pagkakataon na dinala nila ako sa bahay na yon. Di marami pa sila? Marami sila. Para silang angkan eh. Napalunok ng laway si Kulas sa kanyang nalaman. May tuturo mo ba sa akin kung nasaan sila? Umiling ang babae. Hindi ko na maalala eh. Basta isang araw, hinabult lang nila ako sa palengke. Tapos nilagyan nila ako ng piring. Nalaman ko na lang na nasa isang gubot na kami na may malaking bahay. Kahit nakalis ako doon, hindi ko matandaan kung ano yung dinaanan ko dahil sa takot eh. Saad ng babae. Bagyang nadismaya si Kulas nung mga sandaling yon. Pero ganun pa man, hinayaan na lamang muna niya. Mas inisip niya sa mga sandaling yon ang kanyang sarili. Kailangan niya munang gumaling. Dahil sa lagay niyang yon, alam niya sa kanyang sarili na alanganin siya sa laban. Pero nasan tayo? Tanong ni Kulas. Hindi ko rin alam eh. Basta nadaanan ko lang din itong bahay na ito habang inaakay kita paalis. Sagot ng babae. Kailangan na nating umalis. Mukhang bahay din ito ng aswang eh. Kahit masakit pa ang kanyang sugat, ay bumangon na siya. Kinuha niya ang kanyang mga gamit. Mister, pwede bang sumama ako sa iyo? Wala na akong pamilya eh. Kinuha nila. Wala na akong matutuluyan. Sabi ng babae. Bumuntong hininga na lamang si Kulas. Hindi niya alam kung tama bang isama niya ang babae sa kanyang apartment. Hindi pwede. Taliwa sa unang naging desisyon ni Kulas ang nangyari nang umuwi siya ng apartment. Kasama na kasi niya ang babae na kanyang nailigtas. Pinagtitinginin nga sila ng iba pang mga tao na kanilang nadaraanan. Sinalubong siya ng matandang may-ari ng apartment na si Imam. Pinagmasdan ng matanda ang babae mula ulo hanggang paa. Hinila saglit na matanda si Kulas at kinausap. Sino ang babaeng yan? Asawa mo ba yan? Pabulong na tanong ng matanda. Nilingon nilang dalawa ang babae na nahihiyang nakatayo sa gilid ng hagdan. Mabang kwento, Manang. Basta, kinuha yan mula sa mga taong gusto siyang pagsamantalahan. Kung may idadagdag akong bayad,
Ayos lang. Wika ni Kulas. Wala naman akong problema sa ibabayad mo kasi alam kong galante ka. Ang iniisip ko, saan yan titira? Wala naman bakating kwarto dito. Sabi ng matanda. Ngayon may bakante na, wala na si... Napatigil si Kulas nang maalala niya ang ginawa niya kay Jose. Napailing siya. Hindi maaaring malaman ng iba ang tungkol sa nangyaring labanan. Napahawak si Kulas sa kanyang balikat. Buti na lamang ay nakatago yon, kaya walang makakaalam sa nangyari. Sino ka mo? Si Jose, wala na. Nagtaka matanda. Si Jose? Yung binata? Wala na? Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Imam. Ewan ko. Sabi niya sa akin wala na raw siyang bababayad sa susunod na buwan. Pagdadahilan na lamang ni Kulas. Nako, yan talagang batang yan, mautak. 3 buwan na yung utang niya sa akin tapos umalis pa. Diyos ko naman, no? Karmahin sana. Konsumido ang matanda. Bigla tuloy nagsisi si Kulas na sana hindi na lang gano'n ang naisip niyang palusot. Umalis na rin ang matanda matapos nilang pag-usapan ng pagtira ng babae sa apartment. Nilapitan na rin ni Kulas ang babae na tila hindi mapalagay sa lugar na kanilang kinalalagyan. Pasensya ka na sa abala. Huwag ka na magsalita. Titira ka sa katabi ng kwarto ko. Ako na magbabayad ng upa. Kapag may pera ka na, bayaran mo na lang ako. Sabi ni Kulas. Ganun ba? Oo, pero siyempre, para makasiguro kung babayaran mo ko, dapat alam ko ang pangalan mo sa tuwing sisingilin kita. Nagtaas ng kilay si Kulas. Napansin naman niya na tila nahihiya ang babae. Celeste ang pangalan ko. Sagot ng babae. Inilahad niya ang kanyang kamay para sana formal na makipagkilala. Kaso, nauna nang maglakad si Kulas paakyat ng hagdanan. Sumunod ka sa akin. Sabi ng albularyo. Hinatid ni Kulas si Celeste sa magiging kwarto nito. Naroon pa nga ang ilang kagamitan ni Jose. Sinabihan na lang niya ang babae na huwag gagalawin yon. Maraming salamat ha. Tatanungin kong utang na loob sa iyo ang pagtulong mo. Nakangiting wika ng babae. Maligo ka na. Gamitin mo na lang muna kung anong damit ang makikita mo dyan. At salamat sa paggagamot mo sa akin. Sabi ni Kulas at naglakad na rin ito papasok sa kanyang silid. Inihiga kagad ni Kulas ang kanyang sarili sa kama. Paulit-ulit siyang umiiling. Nakikipagtalo siya sa kanyang sarili kung bakit siya pumayag na isama si Celeste. Nababahala siya na baka maging pabigat lamang ang babae sa mga gusto niyang gawin. Basta, bahala na siya sa buhay niya. Basta binigyan ko siya ng matitirhan. Bulong na lamang ni Kulas. 4 na araw ang nakalipas. Hindi na napigilan ni Kulas ang kanyang sarili na sulyapan ng babae. Habang tumatagal, mas lalo siyang nagkakaroon ng pakialam kay Celeste. Hindi niya matukoy kung bakit. Basta pakiramdam ni Kulas, kargo niya pa rin ang babae. Pakiramdam niya, kasalanan niya kung sakaling may mangyayaring hindi maganda kay Celeste. Habang nasa bintana, pinagmamasdan ni Kulas si Celeste habang naglalaba. Pero napalingon siya sa gilid nang mapansin ng ibang kalalakihan na nakatingin din sa babae. Loko to mga to manyakis kumakatingin Bulong niya sa sarili. Kapansin-pansin naman kasi ang babaeng si Celeste. Kahit na nakasuot yun ng panglalaki, nangingibabaw pa rin ang kaputian at kagandahan nito. Hinayaan na lamang ni Kulas yun. Katwiran niya sa kanyang sarili, hindi naman niya pagmamay-ari ang babae. Lumipas ang ilang oras at sumapit na naman ang gabi. Maagang natulog si Celeste habang si Kulas naman ay naghahanda sa kanyang lakad. Maghahanap siya ng aswang na mapapatay. Tahimik na ang paligid nang lumabas ng bahay si Kulas. Aalis na sana siya, ngunit natanaw niya na mayroong pusang itim na sumilip sa bintana ni Celeste. Naalarma agad ang albularyong si Kulas. Hindi man nakulo ang kanyang langis, batid niyang aswang yon. Siniksita ni Kulas ang pusang yon. Tumingin sa kanya at halos 1 minutong nakipagtitigan. Nang mapansin ng pusa na may dala siyang payong,
Agad na tumakbo ang pusa paalis ng apartment. Hinabol naman kaagad yun ni Nicolas. Nakarating sila sa kalye na wala nang gaanong dumaraan. Sira din ang ilaw ng poste kaya medyo may kadiliman. Sumuot ang pusa sa halamanan. Paglabas nito ay isa na yung lalaki na hubutubad. Bakit mo sinisilip ang babaeng yon? Tanong ni Nicolas. Tumawa ang lalaki. Bakit? Nag-aalala ka ba para sa kanya? Alam mo, wala akong panahon para makipag-usap sa'yo. Paano ba gusto mamatay? Sabi mo sa akin para alam ko kung anong gagawin ko. Sabi ni Nicolas na may halong angas ang boses. Ako? Papatayin mo? Sige nga! Pangahamon sa kanya ng lalaki. Hinugot na kaagad ni Nicolas ang samurai sa kanyang payong. Ngunit bago pa man makalapit si Nicolas, lumundag na ang lalaking aswang sa taas ng punong mangga. Abulin mo ako rito kung kaya mo! Humagikit pa yun ng tawa. Napabuntong hininga na lamang si Nicolas. Nakakaramdam na siya ng kaunting inis. Wala akong panahon makipaglaro sa'yo. Bumaba ka dyan kung talaga matapang ka. Patunayan mong mapanganib ang mga aswang. Buwelta pa ni Nicolas. Hoy, Albularyo! Hindi ako kasing tanga ng mga nauna mong napatay rito. Ibahin mo ako! Alam kong hindi kita kaya kung mag-isa ako. Kaya huwag ka mag-alala. Sa pagbabalik ko, marami na kami. Para alam mo na kung ano ang kahantungan mo. Wala nang nagawa pa si Nicolas nang umalis na ang aswang. Nagsarado na lamang ang kanyang mga kamao. Yun kasi ang unang pagkakataon na nagawa siyang pikunin ng isang aswang. Noong gabing yon, naglibot-libot siya sa buong lugar. Ngunit wala siyang makitang aswang. Bagay na mas lalong nagdulot ng pagkabahala sa kanya. Kung sakaling marami nga ang aswang dito, hindi ako pwedeng lumaban na mag-isa. Bulong niya sa kanyang sarili. Bumuntong hininga na lamang si Nicolas. Nagdesisyon na lamang siyang bumalik ng kanilang apartment. Pagkarating niya roon, naabutan niyang gising si Celeste. Nakabukas ang pintuan nito at mukhang nag-aabang sa pagdating ni Nicolas. Nicolas? Tawag ng babae sa albularyo. Oh, bakit magising ka pa? Tanong ni Nicolas. Nilalaro ng babae ang daliri nito at nakayuko lamang. Ang totoo niyan, meron akong hindi sinasabi sa iyo eh. Wika ni Celeste. Inaleto na kaagad ni Nicolas ang kanyang utak sa maaari niyang malaman. Dahil sa oras na sabi ni Celeste na siya ay aswang, hindi magdadalawang isip si Nicolas na patayin siya. Kahit pa unti-unti na siyang nahuhulog sa babae. Ano? Sabihin mo. Kasi may alam akong lugar kung saan may mga aswang. Pumasok na sa loob ng silid si Nicolas at tinuwakan sa magkabilang balikat si Celeste. Sabihin mo. Saan ko sila matatagpuan? Pero delikado eh. Marami sila sa bahay na yon. Baka hindi mo kayanin mag-isa. Sabi ni Celeste, na bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Wala akong pakialam kung ilan sila. Basta ang gusto ko, mapatay silang lahat. Kung mamamatay man ako, isasama ko silang lahat sa hukay. Baka sa tinig ni Nicolas ang matinding galit. Sa mga puntong yon, nabuhay na naman sa kalooban ng albularyo ang pagpatay na nangyari sa kanyang ama. Ituturo ko sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Huminga ng malalim si Celeste. Gusto kong sumama. Gusto kong makita kung paano sila mamatay. Dahil ayaw ko sa kanila. Kinabumuhian ko sila. Nakita na lamang ni Nicolas ang luhang pumatak sa mata ng babae. Dahil doon, pumayag siya sa kondisyon na gusto ni Celeste. Sige, bukas ng gabi, maganda ka na. Sabi ni Nicolas. Bukas ng gabi bago ang kabilugan ng buwan. Dapat makarating na tayo roon. Dahil sigurado akong mahirapan na tayo kapag bumilog na ang buwan. Malalakas na sila sa ganong oras eh. Nagtaka si Nicolas sa sinabi ni Celeste. Para sa isang babaeng lalampa-lampa, napapaisip si Nicolas kung bakit alam niya yon. Saan mo naman naalaman yan tungkol sa kabilugan ng buwan? Tanong ni Nicolas na nagpabago ng reaksyon sa mukha ni Celeste. Nicolas, matagal akong bihag ng mga aswang. Ilang kabilugan na ang nasaksihan ko, nakasama sila. Pagdadahilan ng babae. Napatango na lamang si Nicolas noong mga sandaling yon.
Pagsapit ng umaga, maagang nagising si Kulas dahil sa narinig niyang katok sa pintuan. Nang buksan niya yon, bumungad si Celeste na nakangiti. May hawak na mangkok at may lamang lugaw. Ako ang gumawa niyan. Kumain ka. Sabi ng babae sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kakaiba si Kulas sa kanyang kalooban. Tila bigla siyang kinabahan. Kaba na dulot ng tuwa at pananabik. Tila may paru-paro sa kanyang tiyan. Para sa akin? Paniniguro ni Kulas. Oo, para sa'yo. Ikaw lang naman siguro ang Kulas sa apartment na ito, hindi ba? Tugon ng babae. Kinuha ni Kulas ang mangkok. Bago isara ni Celeste ang kanyang pintuan, nginitian pa siya nito na labis na nagpakabog ng dibdib ni Kulas. Inilapag niya ang mangkok sa lamesa. Humawak siya sa kanyang dibdib habang nanlalaki ang mga mata. Ano ba ito? Bakit ang lakas ng tibok ng puso ko? Naknang toko naman oh. Hindi pwede. Bawal. Wag. Sabi na lamang niya sa kanyang sarili. Sa mga sandaling yon, ay hindi na may tatanggi ni Kulas ang nararamdaman para kay Celeste. Hindi niya alam kung kailan yun nagsimula. Basta ang alam niya lang, nag-aalala na siya sa mga sandaling wala sa paningin niya ang babae. Dumaan ng ilang oras, naihanda na rin nila ang kanilang mga dadalhin. Nagdala sila ng 2 galon na gaas. Ayon sa kanilang plano, bago pa maging kabilugan ng buwan, kailangan nilang silaban ng buong bahay. Nang sa ganon, ay sama-samang mamatay ang mga naroroon. Ikaw, kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo, wala akong pananagutan ha? Sabi ni Kulas habang naglalakad sila sa gubat. Oo naman. Kagustuhan ko rin naman ito eh. Isa pa, kailangan kita para mawala silang lahat sa buhay ko. Sabi ni Celeste. Sa buhay mo? Ang ibig ko sabihin, ayaw ko nang may aswang na humahabol sa akin para lang ikasal ako sa isa pang aswang. Mabuti ng malinaw no? Baka mamaya niyan aswang ka rin pala. Anong gagawin mo kapag aswang ako? Tanong ni Celeste. Sumenyas lang si Kulas. Nagigilitan siya ng leeg at pareho silang natawa. Alam ko namang hindi ka aswang kasi mararamdaman ko yon. Sabi ni Kulas. Kulas, kung ano man ang mangyayari ngayong gabi, gusto ko mabuhay ka, please. Huminto si Kulas at tiningnan ng babaeng si Celeste sa mga mata. Kahit na madilim, pakiramdam ni Kulas ay may nagtatagong lungkot sa mga matang iyon. Kung makapagsalita ka naman parang mamamatay ka na. Sabi ni Kulas at saka napailing. Hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay. Mas maganda nang bitiwan natin ang mga salita na gusto nating sabihin habang hindi pa huli ang lahat. Napaisip si Kulas sa sinabing yun ni Celeste. Hindi niya sigurado kung tama bang malaman ng babae ang kanyang nararamdaman. Gayong nasa kalagitnaan sila ng isang operasyon. O mas mainam na itago na lamang niya yon. Kahit na batid niyang hindi na masasabi yon sa oras na isa na sa kanila ang mawala. Sumunod ka lang sa mga sasabihin ko. Hindi ka mamamatay. Pero kung gusto mong mauna, gumawa ka ng sarili mong desisyon. Pagbibiro ni Kulas. Magsasalita pa sana si Celeste nang biglang makaramdam si Kulas na may mga paparating. Agad niyang hinila ang babae sa gilid. Sila ang mga aswang sa bahay na pupuntahan natin. Wika ni Celeste habang pinapanood ang mga aswang na dumaan sa kanilang harapan. Pinalagpas nila ang mga aswang saka sila lumabas ng pinagtataguan. Naisa nang sundan yun ni Celeste ngunit base kay Kulas, mas mainam na hindi sila bumuntot. Sa dami kasi ng mga aswang na yon, hindi malabong maramdaman sila sa paligid. Nandun yung isang aswang na nakatakas nung pinatay ko ang mga dumukot sa iyo. Nandun din ang isang aswang na sumilip sa bintana mo nung nakaraan. Sabi ni Kulas. Nakaramdam ng kaba ang babae. Tila nagbago ang timpla ng mood ng babae. Napansin naman yun ni Kulas, kaya agad niyang tinanong si Celeste. Anong iniisip mo? Tanong ni Kulas. Kinakabahan lang ako, pero kaya ko ito. Sagot nito.
Ubusin mo na yung kaba mo ngayon. Kasi mamaya, ayaw ko ng palampalampa ha. Iiwanan talaga kita kapag naging pabigat ka. Talaga, Kulas? Kaya mong gawin yun sa akin? Ha? Ano? Basta bahala ka. Naglakad ng muli ang dalawa. Mahigit 1 oras na lamang ay sisilip na ang bilog na buwan. Binilisan na nila ang kanilang paglalakad. Ngunit bigla na lamang may lumitaw na aswang sa kanilang dinaraanan. Humahagikik ang aswang na yon. Pamilyar yun kay Kulas. Hindi niya makakalimutan ang pang-aasar sa kanya ng lalaking yon. Nagkita rin tayong muli, albularyo. Sabi ng lalaki na sumandal pa sa katawan ng puno. Itinago kagad ni Kulas si Celeste sa kanyang likuran. Celeste, ikaw pala yan. Wika ng lalaki na sinisilip ang babae. Magkakilala kayo? Tanong naman ni Kulas sa babae. Kasi isa siya sa tumukot sa akin. Tama, siya nga. Utal niyang sagot. Tumawa ng malakas ang lalaki. Para yung nababaliw. Kung ang ibang aswang ay natatakot kay Kulas, kakaiba naman ang aswang na yon. Hindi yung kinakabahan at sa katunayan parang mas gusto pa nitong hinaharap ang isang albularyo. Hindi mo ba alam na yang... Hindi na natuloy ng aswang na yon ang kanyang sasabihin. Nang biglang hugutin na ni Kulas ang kanyang samurai. Nilusob niya ang aswang at winasiwas ang mahabang patalim. Gumapang ang aswang sa katawan ng puno at nagtago sa itaas. Habulin mo ako! Nandito ako! Panguudyok nito kay Kulas. Bakit naman kita habulin dyan? Kung pwede naman kitang pababain. Kinuha ni Kulas ang mga bote ng gasera sa kanyang bag. Sinindihan niya yon at inihagi sa taas ng puno. Mabilis na kumalat ang apoy dahil tuyo na ang ilang dahon at sanga. Bumaba ka rito! Sigaw ng albularyo. Mga ilang sandali lang ay kusang bumaba ang aswang. Nasunog ang damit nun at bahagyang may lapnos sa braso. Tumingin ulit ang aswang sa kinaroroonan ni Celeste. Humarang naman doon si Kulas. Alam niya na anumang oras ay maaaring gamitin si Celeste laban sa kanya. Gusto ko marinig uli ang tawa mo habang nararamdaman mo ang hapdi sa braso mo. Sabi ni Kulas na bakas ang pangiinsulto sa aswang. Nagalit ang aswang na yon. Nagpadala sa emosyon ng lalaki at parang asong nagwala. Nilusob nito si Kulas. Nakailang kalmot ang aswang sa albularyo. Pero kahit na anong mangyari, sadyang mas mautak si Kulas kaysa sa aswang na nilalamon na ng galit. Nagawang makatsyempo si Kulas. Nahagupit niya ng samurai ang hita ng aswang. Dahilan para mapaluhod ang isang tuhod nito sa lupa. Wala bang aswang na malalakas at magagaling sa patayan? Nakakabagot ang kalaban eh. Wika ni Kulas. Sabay itinutok ang kahabaan ng samurai sa leeg ng lalaki. Tumingala ang lalaki. Nagtaka si Kulas nang makita niyang ngumiti yun sa kanya. Lumabas na kayo! Sigaw ng lalaki. Naalarma si Kulas kung kaya't napatras siya. Agad niyang nilapitan si Celeste para protektahan ito. Nagsalubong ang kilay ni Kulas nang makita namang tumatawa ang aswang. Naisada naman kita! Pangaasar nito kay Kulas dahil wala namang lumabas na ibang aswang. Tumakbo ang aswang palayo. Kulas, habulin mo siya. Makakapagsumbong pa yun. Wika ni Celeste. Ngunit paano ka? Kaya ko ng sarili ko. Dito ka lang Celeste ha. Huwag kang aalis. Agad na tumakbo si Kulas para habulin ang nakatakas na aswang. Dahil paika-ika na ang aswang na yon, hindi kaagad yun nakalayo. Naabutan yun ni Kulas. Tinaga niya ito sa likuran dahilan para masubsob yun sa lupa. Masyado ka lang palang madaldal eh. Tulad ka rin pala ng mga mayayabang na uri ng aswang. Sabi ni Kulas at muling itinutok ang dulo ng kanyang samurai sa leeg ng lalaki. Bakit ba galit na galit ka sa aming mga aswang, ha? Baka may isa sa pamilya mo na pinatay ng mga kalahi ko, no? Halos uutal-utal na wika ng aswang. Lalong nakaramdam ng gigil si Kulas noong mga pagkakataong yon. Tila na blanko siya at hindi na nagdalawang isip pa. Itinarak na niya ang samurai sa dibdib ng lalaki. Sumuka yun ng dugo. Ngunit nagawa pa nitong mag-iwan ng kataga na labis na gumulo sa isipan ni Kulas.
Hindi mo kilala si Celeste. Sabi nito at nalugutan na rin ito ng hininga. Mabilis na binalikan ni Nicolas ang babae. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman na nasa ayos na kalagayan lang ito. Sa mga sandaling yon, umusbong ang nararamdaman ng albularyo para kay Celeste. Mas lalo niyang inisip ang kaligtasan ng babae. Ngunit sa kabila ng lahat, may naglalaro sa kanyang utak. Hindi niya malaman kung dapat pa ba niyang pagkatiwalaan si Celeste. Napagtanto niya na wala siyang kaalam-alam sa buhay ng babae. Ganun pa man, mas nangingibabaw pa rin ang kanyang nararamdaman. May kaunting pagdududa, ngunit hindi niya pa rin kayang iwan ang kauna-unahang babae na nagpatibok ng kanyang puso. Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Celeste. Wala to. Malit lang to. Sanay na ako sa ganito. Seryosong sagot ni Nicolas. Magpahinga ka muna. Magpahinga muna tayo. Gagamutin ko ang mga sugat mo. Hindi na tayo pwedeng magsayang ng oras, Celeste. Kalahating oras na lang at magkakabilugan na ng buwan. Sabay silang tumingala sa kalangitan. Nakita nila na kaunting parte na lang ng buwan ang kulang para tuluyan na yung bumilog. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Makalipas lang ang 10 minuto, narating na nila ang sinasabing bahay. Sa mga oras na ito, nagsisimula na sila mag-orasyon. Ibig sabihin, lahat sila nasa loob na. Pagkakataon na natin yon para magbuhos ng gas sa palibot ng bahay. Ako sa kaliwa, ikaw sa kanan. Sa loob lang ng 1 minuto dapat tapos na tayo sa pagbuhos. Magkikita tayo sa likod ng bahay. Doon na rin tayo dadaan kapag nasindihan na natin to. Naintindihan mo ba ako? Tanong ni Nicolas sa babae. Tumango lang sa kanya si Celeste. Wala silang sinayang na oras. Habang abala ang mga aswang sa loob ng malaki ngunit kahoy na bahay, palihim na lumapit doon ang dalawa. Maingat ang mga kilos nila at bawat takbang. Anumang ingay na kanilang magawa, maaring marinig ng mga aswang sa loob. Base kasi kay Nicolas, malalakas din ang pandinig ng mga aswang bago magkabilugan ng buwan. Mag-iingat ka ha. Kahit na anong mangyari, dapat hindi ka marinig ng mga aswang sa loob. Pabulong na wika ni Nicolas. Nagiwalay na sila ng landas tulad ng kanilang napagkasunduan. Naririnig pa ni Nicolas sa mga boses. Mga kasama, atin ang gabing ito. Kaya samahan niyo kong manalangin para si kapapayapa ng ating angkan. Ngayong gabi ay dadanak ang dugo. Lahat ng haharang sa ating daraanan ay mamamatay. Matutuloy ang kasal kahit na anong mangyari. Mababawi natin si Celeste! Sigaw ng isang boses matandang lalaki. Sumang-ayon naman ang ibang aswang. Nagpatuloy sila sa kanilang orasyon. Sinamantala na yon ni Nicolas para ibuhos ang gaas sa paligid ng bahay. Maya-maya lang, narinig ulit ni Nicolas na huminto na ang orasyon. Tila nagpupulong na lang ang mga aswang sa loob. Malalakas ang boses nila. Kaya kahit napakalayo na ni Nicolas, ay naririnig pa rin niya yon. Minono, anong gagawin natin sa albularyo na may hawak kay Celeste? Kapag nakita niyo ang albularyong yon, wag na wag kayong magdadalawang isip na patayin. Kung sino man na makakapagdala sa akin ang ulo niya, may malaking gantimpala na naghihintay. Kailangan natin patayin ang albularyo na yon dahil siya ang sagabal sa lahat ng plano natin. Matapos sa mga salitang yon, ay naghihiyawan na sa tuwa ang mga aswang. Tila nagdiriwang na sila kaagad. 10 minuto na lang, wika ni Nicolas. Matapos tumingin sa kanyang lumang relo. Narating na ni Nicolas ang likod ng bahay. Pero nagtataka siya dahil wala roon si Celeste. Tinumbok niya ang gilid at sa dulo. Naabutan niya ang babae na umiiyak. Hindi niya alam kung bakit, pero agad niyang inagaw ang gaas at ipinagpatuloy ang pagbubuhos. Anong ginagawa mo? Maubusan na tayo ng oras. Di ba sabi ko, ibuhos mo na ito? Pabulong ngunit madidiin ang pagkakasabi ni Nicolas. Umiling-iling ang babae. Kahit kailan, wala silang pakialam sa akin. Hindi na nagsalita pa si Nicolas. Pero nagkaroon na siya ng ideya kung ano ang sinasabi ng babae.
Celeste, makinig ka. Nandito tayo dahil gusto mo silang mawala sa buhay mo. Yun ang isipin mo. Kaya umayos ka. Natauan ng babae sa sinabi niyang yon. Kailangan na natin sindihan ito para makalis na rin tayo. Baka naaamoy na nila ang gaas. Dagdag pa ni Nicolas. Kumilos na ang dalawa. Pumunta na sila sa likuran ng bahay. Pwede bang ako na magsindi? Pakiusap ni Celeste. Napatigil si Nicolas at ibinigay ang posporo sa babae. Huminga ng malalim si Celeste. Magmula ngayon, hindi niyo na ako magagampala pa. Inihagis ni Celeste ang palito na may apoy. Dumistansya na sila nang magliyab yon. Mabilis na gumapang ang apoy sa palibot ng bahay. Dinig pa nila ang mga hiyawan at sigawan ng mga aswang. Lahat sila ay nalalapnos ng apoy. Bawat sigaw nila ay may kakaibang sayang dulot yon kay Celeste. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Nicolas habang pinagmamasdan ng nasusunog na bahay. Wala. Masaya lang ako. Dahil sa wakas, hindi na nila ako ikakasal sa isang aswang. Sabi ni Celeste. Yun lang ba talaga ang dahilan? Napatingin si Celeste sa mukha ni Nicolas na tila nagdududa. Kulas, alam mo ba na Natigilan ang sasabihin ng babae nang makita nila na nakatakas ang isang aswang. Celeste, magpakita ka! Alam kong nandiyan ka! Sigaw ng isang aswang na sa palagay ni Nicolas, yun ang pinuno. Tatapatan sana ni Nicolas yun, kaso nakita nila na hindi lang pala isa ang nakaligtas. Maging ang tatlong alalay ng pinuno ay nakalabas din bago pa masunog ang bahay. Hinawakan na ni Nicolas ang kamay ni Celeste. Tumakbo sila palayo doon. Ayun sila! Sigaw ng isang aswang nang makita kung saan direksyon sila tumakbo. Kailangan mo magtago, Celeste. Haharapin ko sila. Wika ni Nicolas habang tinatahak ang masukal na gubat. pero apat sila. Mag-isa ka lang. Baka mapahamak ka. Nag-aalalang tugo ng babae. Pareho tayo mamamatay kapag walang isa sa atin ang humarap sa kanila. Sa ating dalawa, ako lang ang may kakayahang lumaban sa kanila. Huwag ka nang makulit, pwede? Pagkontra ni Nicolas. Huminto sila sa sagingan. Pinupo ni Nicolas si Celeste. Dito ka lang. Dito kita babalikan kapag natalo ko na sila. Huwag na huwag kang aalis dito, ha? Naintindihan mo ba ako? Sabi ni Nicolas. Kulas, nag-aalala ako. Maigpit na hinawakan ng babae ang kamay ng albularyo. Ngunit hindi na niya mapipigilan pa si Nicolas. Buo na ang loob nito. Pangako, babalikan kita at mabubuhay ako. Ipangako mo lang din sa akin na maabutan kita rito, ha? Niyakap ni Celeste si Nicolas. Nung mga sandaling yon, pakiramdam ni Nicolas ay yun na ang huling gabi na makikita niya si Celeste. Kaya sa mga sandaling yon, hinalikan na niya sa noo ang babae. Mag-iingat ka! Sigaw ni Celeste nang tumakbo na paalis si Nicolas. Hinarang ni Nicolas ang apat na aswang kabilang na doon ang pinuno. Walang takot na hinarang ng albularyo ang mga galit na aswang na handa na siyang patahin. Kung sinuswerte ka nga naman, oh. Makakaapat kagad ako sa pagkakataong ito. May kayabangan na sabi ni Nicolas. Muling hinugot ni Nicolas ang samurai sa kanyang payong. Lumapit kayo! Pwedeng isa-isa, pero mas maganda kung sabay-sabay. Ang katapusan. Buo ang loob ni Nicolas na harapin ang apat na aswang na humahabol sa kanila. Taas noon niyang hinugot ang kanyang samurai. Walang kahit na anong kaba ang nararamdaman niya. Basta't iniisip na lamang niya na yun ay para sa kaligtasan ni Celeste. Abat, ang tapang-tapang mo naman. Kahit na mag-isa ka lang. Ano bang pinagmamalaki mong albularyo ka? Anong tingin mo sa sarili mo? Kaya mo kaming apat? Tanong ng pinuno ng mga aswang. Nagtawanan naman ang tatlong kasama nito. Napakadami mo sinasabi, tanda. Kung talagang kaya niyo akong patayin, bakit hindi kayo lumapit? Dali! Gusto ko nang mawasiwas itong hawak ko sa mga leeg ninyo. May kayabangan din na wika ni Nicolas. Nanggalaiti ang mga aswang. Mga ilang sandali pa ay lumusob na ang dalawang aswang. Pinagtulungan nila si Nicolas. Sa mga sandaling yon, kitang-kita na tagilid sa laban si Nicolas.
nahihirapan siyang sabayan ng magkasabay na pag-atake ng dalawa. Ano, albularyo? Natatakot ka na ba? Bakit wala kang magawa? Iilag ka lang, ha? Pangiinsulto ng isang aswang. Wala namang kayang gawin yan eh! Mamamatay na yan! Gatong naman ng isa pa. May mga hiwa na ng kalmot ang kaliwang braso ni Kulas. Patid niya sa sarili niya. Sa pagkakataon na yun ay mahihirapan siyang talunin ng apat. Sa dalawa pa nga lang ay hirap na siya. Wala ka pala eh! Mangmano-mano ka lang pala sa isa! Mahina pala to eh! Sabi naman ng leader. Masyado kayo masaya kahit hindi pa natatapos ang laban. Saka na kayo magdiwang kapag nakuha nyo na ang ulo ko. Sabi ni Kulas. At saka bigla siyang tumakbo palayo. Maghahanap siya ng lugar kung saan siya makakalamang sa laban. Para na rin mailayo niya ang mga aswang sa kinaroroonan ni Celeste. Pansamantala siyang nagtago sa likod ng puno. Titingin sana siya sa oras pero wala na pala ang relo niya sa kamay. Pagtingala niya, nakita niyang kakaunting minuto na lang ay bilog na ang buwan. Hindi pwede. Kailangan ko sila mapatay bago pa magkabilugan ng buwan. Kapag inabutan ako ng oras, katapusan ko na talaga ito. Bulong ni Kulas sa sarili niya. Kinuha niya sa kanyang bagang 2 kutsilyo. Yari sa pilak ang dulo ng kutsilyo na yon. Ang pilak ay mabisang pamatay sa mga aswang. Ang kailangan na lang ni Kulas ay matamaan niya ang 2. Albularyo! Ano? Tatakbo ka na lang ba? Takot ka bang lumabas, ha? Ayaw mo na ba? Magpakita ka na! Huwag kang duwag! Wika ng isang aswang. Huwag mong hintayin ang bumilog pa ang buwan! Kasi kapag nangyari yon, sa gubat na ito ka na ililibing! Dagdag din pa ng isa. Dahang-dahang gumapang si Kulas palapit. Nakahanda na ang 2 kutsilyo. Nang ilang metro na lang ang kanilang pagitan. Saka siya nagpakita. Ako ba hinahanap nyo? Tanong ni Kulas. Sabay na lumingon sa kanya ang 2 aswang. Sinamantala na yun ni Kulas. Binato niya ng kutsilyo ang 2. Parehong tinamaan yun sa dibdib. Masyado kasi kayong maraming sinasabi. Nakalimutan nyo na gumamit ng utak. Pero kung sa bagay, bakit ka naman gagamit ng utak? Kung una sa lahat, wala naman kayo nun. Pangiinsulto ni Kulas. Walang iya kang albularyo ka! Anong klaseng kutsilyo ito? Ah! Ibinabad sa pilak ang dulo ng kutsilyong yan. Mabisang pamatay sa mga salot na katulad ninyo. Paliwanag niya. Buwisit ka talaga! Unti-unting napalhod ang mga yon. Muling hinugot ni Kulas ang kanyang samurai sa payong. Ay, ang dali-dali nyo namang isahan. Sabi ni Kulas. Hindi na siya nagdalawang isip na hagupitin ng samurai ang liig ng 2. Kakarating lang ng leader ng mga aswang at ng isa pa nitong kasama. Gulat na gulat ang mga yon sa ginawa ni Kulas. Ano? Gusto nyo bang sumunod sa kanila? Nakangising tanong ni Kulas. Ano bang tinitingin-tingin mo? Lumusob ka na! Utos ng pinuno sa nag-iisa niyang alagad. Nag-alangan na umatake ang isang aswang kay Kulas. Ramdam ni Kulas ang kaba ng aswang na iyon base sa mahihinang kalmot nito. Kung ako sa'yo, umalis ka na kasi mamamatay ka lang sa ginagawa mo. Wika ni Kulas sa aswang. Hindi! Lalaban ako hanggang mamatay! Hindi na naituloy ng aswang ang kanyang sasabihin. Naitarak kagad ni Kulas ang samurai sa dibdib ng aswang. Sumuka kagad yun ng dugo. Nang hugutin ni Kulas ang samurai ay hindi pa siya nakontento. Hiniwa niya rin ang liig ng aswang. Sa ginawa niyang yon, nabahala ang pinuno ng mga aswang. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumingin sa itaas ang natitirang aswang. Bigla itong umiti ng tuluyan ng bumilog ang buwan. Pangamba naman ang dulot nito kay Kulas. Dahil sa mga sandaling yon, patid ng albularyo na mas lalakas ang aswang na kanyang kaharap. Maya-maya lang ay nakita na ni Kulas na tila nagbabago na ang anyo ng pinuno. May narinig siyang mga lagatok ng buto. Bagyang napatras si Kulas. Maigpit ang hawak niya sa kanyang samurai habang pinagmamasdan ng aswang. Mga ilang sandali lamang ay may lumabas na lang na pakpak sa likod ng aswang.
Malapad at kulay itim yun na pakpak. Humaba rin ang nguso nun. Lumabas ang matatalas na pangil at kuko. Sa nakikita ni Kulas, ramdam niya ang pagiging mabangis na aswang nun. Nang matapos nang magpalit ng anyo ang aswang, bigla na lang yung gumapang ng mabilis. Hindi nakailag si Kulas sa ginawang pag-atake ng aswang. Tinamaan kagad siya sa tagiliran, dahilan para sumirit ang dugo niya mula roon. Ayop ka! Kakaiba ang lakas niya! Bulong niyang sabi. Isang malaking pagkakamali mo na hinayaan mo pa akong mabuhay sa kabilugan ng buwan. Alam mo ba kung ilan ang kaya kong patayin kapag bilog ang buwan? Tanong ng aswang at tumutulo pa ang laway nito sa lapag. Wala akong pakialam. Ang alam ko lang, isa sa ating dalawa ang mamamatay ngayon. At siyempre, ikaw yon. Di hamak na albularyo ka lang naman. Anong magagawa mo kapag ginilitan kita sa leeg gamit ang mahaba at matutulis na kuko ko? Tumawa ng malakas ang aswang. Aminado si Kulas na nung mga sandaling yon ay kinakabahan siya. Hindi niya may kakaila na malakas nga ang aswang na yon. Palagay niya, hindi na siya aabuti ng umaga kung hindi niya yon matatalo. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa si Kulas. Wala sa bokabularyo niya ang pagsuko. Ang dami mo namang sinasabi. Kung talagang malakas ka, edi patayin mo ako. Para kang puwet ng manok putak ng putak. Nainsulto ang aswang sa kanya. Kung kaya't hindi na ito nagdalawang isip pa. Mabilis itong gumapang at lumundag kay Kulas. Agad namang kinuha ni Kulas ang isang tali ng bawang. Hinagis niya sa mukha ng aswang. Nalapnos ng bagya ang mukha kaya mas lalo iyong nagalit sa kanya. Ang tapang mong sirain ang mukha ko! Wika ng aswang sabay lusob ulit. Matagal nang sira ang mukha mo. Sagot naman ni Kulas nang makaiwas ito sa pag-atake. Ngunit habang tumatagal, pabagal na ng pabagal ang kilos ni Kulas. Magkahalong pagod na rin at tapdi ang nararamdaman niya dahil sa kanyang mga sugat. Ano? Hanggang ilag at takbo ka na lang ba? Wala ka na bang ibubuga? Tumatawang sabi ng aswang. Hindi na sumabat pa si Kulas. Tiningnan niya ang paligid. Wala siyang matatakbuhan. Kung meron man, tsak na maabutan naman siya ng aswang. Hinawakan na lang niya ulit ang samurai. Wala siyang magagawa. Lalabanan niya ang aswang hanggang sa kamatayan. Kahit pa ika-ika na ang albularyo, ay sinubukan niya pa rin umatake. Winasiwas niya ang kanyang samurai. Nakatsamang nakatama si Kulas. Nahiwa niya ang kaliwang braso ng aswang dahilan para bumagal ng konti ang kilos nun. Sinamantala na yun ni Kulas. Makilang ulit niyang pinaghihiwa ang aswang. Talsikan na ang mga dugo sa mukha niya. Kaso nagtataka si Kulas kasi nakakabangon pa rin ang aswang. Kahit medyo nanghihina, nagagawa pa rin ng aswang na makatayo. Kahit anong gawin mo sa akin, babangon at babangon ako! Dahil hindi ako mapapatay ng walang kakwenta-kwentang samurai mo! Humalakak na naman ang aswang. Para yung nababaliw. Nainis naman si Kulas noong mga sandaling yon. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin niya. Nasaksak na rin niya ng kutsilyo na may pilak ang aswang, ngunit nakakabangon pa rin ang aswang. Hanggang mamayang alas 5 pa ng madaling araw ang kabilugan ng buwan. Sa tingin mo ba, aabot ka pa ng alas 5? Sarili mo ang tanungin mo niyan. Baka nakakalimutan mong wala ka nang magagawa dahil sa mga tinamumong sugat. Sabi ni Kulas. Pero sa halip na mabahala ang aswang, nagawa pa nitong tumawa. Bakit ka tumatawa? Baliw ka na ba? Inis na tanong ni Kulas. Isa kang ang albularyo, pero wala ka pa rin talagang alam tungkol sa mga aswang. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Pinilit tumayo ng diretsyo ng aswang at saka siya sinagot. Tuwing kabilugan ng buwan, para kaming mga pusa, mahirap kaming mamatay. Higit pa doon, may kakayahan kaming makapagpalit ulit ng anyo. Sa pangalawang anyo namin, doon kami mas malakas. Hindi mo ba alam yon? Paliwanag ng aswang sa kanya. Ikinabigla naman yun ni Kulas. Matagal na siyang albularyo ngunit hindi niya yun kailanman nalaman.
Napalunok ng laway si Kulas. Sa mga sandaling yon, tila ba unti-unti na siyang nawawala ng pag-asa. Ang tanging naisip ni Kulas na paraan para mabuhay ay tumakas at balikan ng babaeng minamahal. Ngunit huli na ang lahat. Unti-unti na namang nagpalit ng anyo ang aswang. Sa pagkakataong yun, mas malaki na ang katawan. Tila naging maskulado na. Halimaw na talaga ang itsura. Nakakatakot ang mga mata nitong kulay pula na tila umiilaw sa dilim. Wala nang nagawa si Kulas nang sakalin siya ng halimaw. Itinaas siya ng halimaw sa ere. Pakiramdam ni Kulas, madudurog na ang leg niya. Kaunting-kaunti na lang at malalagutan na siya ng hininga. Nanlabo na ang kanyang mga paningin. Hanggang sa nagulat na lang si Kulas nang may dumating. Nabitiwan siya ng aswang dahil sa isang taong umatake. Pagtingin ni Kulas, nakita na lang niya si Celeste na nasa harapan ng aswang. Hawak-hawak na ng babae ang puso ng aswang. Patawarin mo ako, Papa. Pero mali ang ginagawa ninyo. Sabi ni Celeste. Papa? Nagtatakang wika ni Kulas. Lumigon naman sa kanya ng saglit ang babae. Paano mong nagawa sa akin ito? Nauutal na wika ng aswang. Kalaunan ay bumagsak na rin yon sa labag. Tumayo si Kulas at nilapitan si Celeste. Nakatingin ng albularyo sa kanang kamay ng babae kung saan naroon ang puso ng aswang. Celeste? Oo, Kulas. Isa akong aswang. Nilihim ko sa iyo na isa akong aswang. Ginamit kita para pigilan ng gustong mangyari sa akin ng angkan ko na magpakasal sa ibang aswang. Isa akong aswang, Kulas. Napapailing si Kulas nung mga sandaling yon. Celeste, una pa lang, naramdaman ko na may kakaiba sa'yo. Pero wala akong pakialam. Mahal na kasi kita, Celeste. Kahit na ano ka pa. Pero sabi mo kinamumuhian mo ang lahat ng aswang dahil aswang ang pumatay sa tatay mo. Paano mo natiis na mahalin ako kung lahi namin ang... Pero hindi ka masama. Nararamdaman ko yon, Celeste. Sabi mo nga sa akin, hindi mo ba ako mahal? Natahimik si Celeste sa tanong na yon. Sumabay ang malamig na hangin sa katahimikan. Mahal kita, Kulas. Pero... Natigil sa pagsasalita si Celeste nang bigla itong nakaramdam ng init ng katawan. Anong nangyayari sa iyo, Celeste? Tanong ni Kulas. Kulas, umalis ka na. Sabi ni Celeste. Hindi kita iiwan. Bakit ba? Ano bang nangyayari sa iyo? Yung kabilugan ng buwan, Kulas. Sa oras na magpalit na ako ng anyo, hindi ko na makokontrol ang sarili ko. Kaya pakiusap, iwan mo na ako. Unti-unti nang nagbago ang balat ni Celeste. Kaunting-kaunti na lang ay mawawala na ito sa tamang pag-iisip. Celeste! Umalis ka na! Sigaw ng babae. Nang hindi pa rin umaalis si Kulas sa kinatatayuan nito, tumakbo si Celeste sa kanya at inagaw ang samurai. Itinarak nito sa sariling katawan ang samurai na naging dahilan sa pagsuka niya ng dugo. Celeste! Naudlot ang pagpapalit ng anyo ni Celeste. Sinalo ni Kulas ang pagtumba ng dalaga. Celeste! Wag! Bakit mo yung ginawa? Kulas, ayaw ko mabuhay bilang aswang. Higit sa lahat, gusto kitang protektahan. Sabi ni Celeste na umubo na rin ang dugo. Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Albularyo ko. Kaya kitang tulungan. Bakit naman ganito, Celeste? Bakit? Naiiyak na si Kulas nung mga sandaling yon. Hindi niya kayang makita ang babae sa ganoong kalagayan. Kulas, mahal kita. Yun na ang huling mga salitang narinig ni Kulas mula sa babae. Pagkatapos nun, ay tuluyan nang naputol ang lahat. Kasabay ng pagluha ay bumuhos din ng malakas na ulan. Tila nakikiramay ang kalangitan sa pagkawala ng pinakamamahal niyang babae. Makalipas ang 1 taon, tuluyan ang naging alaala ang lahat para kay Kulas. Mula nang mamatay si Celeste, hindi na niya ginamit pa kahit kailan ang kanyang samurai. Ibinaon na lang niya yon sa lupa. Dahil hindi niya kayang gamitin ang isang bagay na tumapos sa buhay ng kanyang mahal.
Maligayang kaarawan, Brownie. Sayang, hindi mo naabutan ng nanay mo. Pero palagay ko, ginagabayan pa rin niya tayo. Ang mahal kong si Celeste. Nakangiting wika ni Kulas. Tumahol naman ang alaga niyang si Brownie bilang tugon. Wakas.